Si Redick na mismo yung nag-adjust dito kay Ayton sa laro nila kontra Dallas Mavericks based kasi mismo sa mga NBA commentaries na mas nagiging effective talaga ang Lakers kapag tinatanggal o nililimitahan nitong si Redick ng oras itong si DeAndre Ayton lalo na pagpasok ng fourth quarter game. Sa recent game kasi na nangyari sa Lakers kontra Dallas, mas nakikitang naging maganda ang turnaround game ng Lakers sa fourth quarter games matapos na tanggalin at ilagay sa bench itong si DeAndre Ayton. Nabanggit mismo sa game recap na yan na simula ilagay ni Redick sa bench itong si Ayton, gumamit sila ng mas maliit na lineup. Ang Lakers mula sa small ball unit, mas malaki ang na-outscored kontra Dallas sa huling quarter mula sa 36-17. Diyan mismo nakabawi ang Lakers. Ito mismo rin yung naging pivotal adjustment ni Redick dahil na-shift ang momentum ng laro nang walang DeAndre Ayton sa lineups, lalo na sa crunch time na to, na mismong magbibigay pahirap ngayon sa decision ni Redick para dito kay Ayton, lalo ngayon na nakitang mas nagiging effective pa ang lineup nila sa late game kapag walang Ayton na kasama. Sa NBA analytics source kasi na nagpapakita nga na ang Lakers daw may net ratings kapag naglalaro si Ayton bumabagsak sa negative 0.4 per game. Samantalang kapag si Ayton naman wala sa court, may positive net rating sila at umaabot sa plus 0.8 na isang maliit na indication nga raw na ang Lakers mas nagiging effective sa team offense at defense nang wala siya. Yan mismo yung sinusubukan ngayon nitong si Redick kontra sa Dallas at lumalabas talaga na tama nga yung analytics na yan na mas effective sa fourth quarter game ang Lakers surge nang walang DeAndre Ayton. Ito yung trend mismo na napapansin ng mga analysts at data trackers kay Ayton sa Lakers at yan mismo yung nagiging part ng usapan pagdating sa rotation decision na pwedeng gawin nitong si Redick, lalo na para dito sa rotation ni DeAndre Ayton. Lalo na kung gumana yung rotation na yan sa fourth quarter ng Lakers na walang DeAndre Ayton, pwede nga raw na mas i-priority pa nitong si Redick ang small ball lineup nila pagpasok ng huling quarter at yan mismo yung nakikitang rason kung bakit pwedeng mawala pa sa rotation itong si Ayton sa late game. Samantalang habang papalapit naman ang trade deadline, lalong humihirap sa Lakers na gumawa ng trade. Lalo ngayon sa report na itong first round pick nilang si Dalton Knecht, halos mawala na ang value ngayon sa market at wala ng team ngayon yung nagbibigay ng malaking interest dyan. Baka kahit sa trade swap, pagdating sa 3&D guard na mababa ang value, hindi pa rin mahanapan ng Lakers yan ng deal. Based sa mga scout at insider, may mga teams na tinitignan na lang kasi si Dalton Knecht bilang negative asset. Kaya nakikita na mas kakailanganin pa ngayon ng Lakers na magdagdag ng ibang asset o contract sa trade para tumaas lang ang deal value niyan. Sa trade talks kasi ng Lakers, mas pinahahalagahan pa ngayon ng ibang teams ang expiring contracts at ibang role players tulad ni Hachimura, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent dahil mas tangible nga ang impact ng mga to sa short-term roster needs. Sa season na to, si Knecht bumagsak ang stats at playing time sa Lakers. May 4.8 points na lang yan, 1.6 rebounds per game at nasa 43% na lang ang shooting efficiency niyan na nagpapakita ng pagbagsak ng role niya kumpara sa inaasahang malaking contribution niya sa ibang teams, lalo na kung i-trade siya. Yan yung negative na trade perception sa ibang teams. Ang value ngayon ni Knecht lalong bumagsak kaya hindi siya sapat para sa isang one-on-one trade na lang, lalo na pagdating sa role player sa trade dahil hindi consistent ang laro at mababa masyado ang stats niyan ngayong season. May ilang mga NBA scout ang tumatawag ngayon kay Knecht bilang negative asset talaga, kaya hindi yan nakikita bilang malaking trade chips kahit first round pick pa at hirap para sa ibang teams na kuhain yan kung wala silang makukuhang ibang value asset na kasama bilang trade package. Kaya nakikita na mas mataas ang demand sa ibang Lakers asset kaysa dito kay Dalton Knecht ngayon na mismong dahilan kung bakit nahihirapan ang Lakers na gumawa ng trade para dito kay DK.